Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. So, sa araw na ito, ang ika-12 ng Sha'ban sa taon 1447 Ba'dal Hijra na naayon sa January 31, 2026, ipagpapatuloy natin ang ating klase sa pagpaliwanag ng Kitab As-Siyam mula sa aklat na Manhaj As-Salikin ni Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. At huminto tayo last week sa iilang mga bagay na nakakasira ng pag-aayuno ng isang tao. At ipagpapatuloy natin mula sa pagsabi ni Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, aw imna bimubashara, aw imna bimubashara. Ibig sabihin, o ang pagpapalabas ng similya dahil sa direktang kilos. Ibig sabihin, ang sadyang pagpapalabas ng similya, maging lalaki man o babae, na hindi sa pamamagitan ng aljima, hindi sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Maaring mangyari ito sa pamamagitan ng kamay o kaya ay dahil sa paghalik sa asawa kahit na walang naganap na aljima o ang pakikipagtalik o dahil sa pagtingin sa mga bagay na hindi dapat tignan o sa paghawak sa asawa na maging dahilan ng paglabas ng similya. Kaya kapag lumabas ito, sa ganitong dahilan, masisira ang pag-aayuno ng tao na iyon. At kinakailangan niyang bayaran ito, kinakailangan sa kanya ang al-qada. Kinakailangan niya ito bayaran sa pamamagitan ng pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan. Ang tanong, paano kung ang isang tao ay natulog at pagkatapos nakaroon siya ng al-ihtilam o ang kapag nilabasan siya dahil sa panaginip o ang tinatawag natin sa English na wet dreams. So ang sagot dito ay hindi ito nakakasira ng pag-aayuno ng isang tao kahit pa mangyari ito sa buwan o sa araw ng Ramadan. Ang tanong ay bakit? Dahil hindi niya ito sinasadya. Nilabasan siya na hindi ito sinasadya. Gayunpaman, obligado, wajib pa rin sa kanya ang al-ghusl na kailangan niyang maligo. Pagkatapos niya binanggit ang mga bagay na nakakasira ng pag-aayuno ng isang tao na kapag ginawa niya yon ay wajib sa kanya ang al-qada. Kailangan niyang mag-ayuno ng isang araw pagkatapos ng Ramadan para sa bawat araw kung saan nasira ang kanyang pag-aayuno. Binanggit niya pagkatapos dito ang isang bagay na kung saan hindi lang wajib sa kanya ang al-qada, hindi lang wajib sa kanya na bayaran ito, mayroon pa siyang dapat gawin na ibang mga bagay na wajib din sa kanyang gawin. Kaya sinabi ni Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, illa man aftara bijima', illa man aftara bijima', maliban sa isang tao na nasira ang kanyang pag-aayuno dahil sa pakikipagtalik, fa innahu yaqdi wa ya'tiqu raqaba fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskina. So ang tao na ito kapag nakipagtalik siya sa kanyang asawa sa araw ng Ramadan, kinakailangan sa kanya ang una ay al-qada, bayaran niya para sa araw na iyon. At magpalaya ng isang alipin. Kung wala siyang kakayahan upang magpalaya ng alipin, wajib sa kanya na mag-ayuno ng 2 buwan na sunod-sunod. Ibig sabihin 60 days. At kung hindi rin niya ito kaya, kailangan magpakain siya ng 60 miskin o 60 na mga masakin. At ano ang dalil natin para dito? Ito ang hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال هلكت يا رسول الله. May isang lalaking dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya,
nasawi ako o sugo ng Allah. Qala wa ma ahlakak, sinabi niya, ano ang ikinasawi mo? Qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan, sinabi niya, nakipagtalik ako sa aking asawa sa Ramadan. Faqala hal tajidu ma ta'tiqu raqaba? Qala la, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa tao na ito, may kakayahan ka bang magpalaya ng alipin? Sinabi niya, wala. Qala hal tastati' an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Qala la, sinabi niya, kaya mo bang mag-ayuno ng 2 buwan na sunod-sunod? Sinabi niya, hindi. Qala fahal tajid it'ama 60 miskina? Qala la, sinabi niya, may kakayahan ka ba magpakain ng 60 na mga mahihirap? Sinabi niya, wala. So, ang hadith na ito ay malinaw na dalil, katibayan na kapag ang isang tao ay nakipagtalik sa araw ng Ramadan habang siya ay nag-aayuno, kahit hindi siya nilabasan, hindi lang wajib sa kanya ang al-qada, na bayaran niya ang araw na ito, ang kailangan niya gawin dito ay meron pa siyang tinatawag na kafara. At ito ang 3 bagay na nabanggit sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ang una ay ang pagpapalaya ng alipin. Ang ikalawa, ang pag-aayuno ng 2 buwan na sunod-sunod. Ang ikatlo ay ang pagpapakain ng 60 na mga mahihirap. So ang tawag dito ay kafara. So ang una dito ay ang pagpapalaya ng alipin. At sa panahon natin, wala tayong mga alipin dahil ipinagbawal ito noong 1948. So sa 1948, na-abolish ang slavery sa buong mundo. Kaya hindi natin ma-implement ito, kaya lilipat tayo sa ikalawang option na binigay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito ay mas mabigat. Bakit? Dahil ang tao na ito, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili ng isang araw sa Ramadan. Paano pa kaya ang 2 buwan na sunod-sunod at tuloy-tuloy na pag-aayuno? At kung hindi niya kaya mag-ayuno, kailangan niyang magpakain ng 60 miskin o 60 na mga mahihirap. Kaya makikita natin na hindi magaan ang hatol na ito. So ngayon ang tanong ay, ano ang hatol sa pakikipagtalik sa asawa sa gabi ng Ramadan, hindi sa araw? Ang na-discuss natin kanina ay sa araw ng Ramadan. So ang sagot ay pinapahintulutan ito ayon sa aya sa Suratul Baqarah, uhilla lakum laylatas siyami arrafathu ila nisaikum, na ipinahintulot para sa inyo sa gabi ng pag-aayuno ang pakikipagtalik sa inyong mga asawa. So ito ang katibayan na pinapahintulutan ang pakikipagtalik sa gabi ng Ramadan, ngunit hindi ito pinapahintulutan sa araw ng Ramadan. At babalikan natin ang naunang usapin. Kung ang isang tao ay sadyang nagpalabas ng similya, maging lalaki man o babae, ngunit hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kanyang asawa, wajib ba sa kanya na magbayad ng kafara? Ang sagot ay hindi. Wala siyang kafara, hindi wajib sa kanya magbayad ng kafara, ngunit kailangan niyang bayaran ang araw na iyon sa pamamagitan ng pag-aayuno ng isang araw. Para sa bawat araw na nasira ang kanyang pag-aayuno, so babayaran niya ito sa pamamagitan ng pag-aayuno ng mga araw na iyon. Pagkatapos sinabi ni Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang nakalimutan niya habang siya ay nag-aayuno at kumain siya o uminom, hayaan niyang ipagpatuloy at kumpletuhin ang kaniyang pag-aayuno sapagkat ang Allah ang nagpakain at nagpainom sa kanya. So ang hadith na ito ay muttafaqun alayh, ibig sabihin nasa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim.
At sa riwaya at sa salaysay ni Imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala sa kanyang jami', sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala aw sharib nasiyan fala yuftir, fa innama huwa rizqun razaqahu Allah." Sino man ang kumain o uminom habang siya ay nakalimutan niya, hindi niya ito sinasadya. So anong utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Huwag niyang putulin ang kaniyang pag-aayuno. Bakit? Fa innama huwa rizqun, sapagkat ito ay rizq, ito ay biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Ang makukuha natin dito ay kapag ang isang tao ay kumain o uminom sa araw ng Ramadan na hindi niya sinasadya o dahil nakalimutan niya, kailangan niyang ipagpatuloy at kumpletuhin ang kaniyang pag-aayuno at hindi wajib sa kanya ang al-qada. Hindi wajib sa kanya na putulin niya ang kaniyang pag-aayuno o bayaran ang kaniyang pag-aayuno. At ito ay mula sa rahmah, mula sa awa ng Allah, na kung saan hindi tayo pinanagot sa mga bagay na hindi natin sinasadya o nakalimutan natin. Kaya kung mangyari ito sa isang tao, hindi niya kailangan bayaran ang araw na iyon, kundi kompletuhin lamang niya ang kaniyang pag-aayuno. Pagkatapos, binanggit ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala ang iilang mga bagay na nakakasira ng pag-aayuno ng isang tao o mga bagay na hindi nakakasira ang pag-aayuno ng isang tao. Pumasok siya sa bagong maudu, sa bagong paksa. At ito ay tungkol sa iftar. Sinabi niya, "Waqal la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Mananatili ang mga tao sa kabutihan hanggat pinapadali nila ang iftar. At ang iftar, ito ay ang pagkain o pag-inom ng isang tao pagdating sa Maghrib ng Ramadan, sa araw ng Ramadan, kung saan matatapos ang oras ng pag-aayuno. So sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mananatili ang mga tao sa kabutihan hanggat pinapadali nila ang kanilang iftar. So ano ang dahilan dito? Ano ang hikmah? Ano ang wisdom? Kung bakit kailangan natin magkain o mag-iftar agad? So sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, la yazalu ad-din zahiran ma ajjala an-nasu al-fitra. لأن اليهود والنصارى يؤخرون. Mananatiling hayag ang relihiyon hanggat pinapadali ng mga tao ang kanilang iftar dahil ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano ay ipinagpapaliban ito o dinidili nila ang pag-iftar. Kaya ang dahilan nito ay upang sumalungat tayo sa mga Hudyo at Kristiyano sapagkat sila ay sinasadya ang pagpapaliban ng iftar hanggang sa masyadong dumilim ang langit. At ito ay kabilang sa maqasid ash-shar'iyya, ibig sabihin mga layunin ng batas ng Islam na tayo ay inutusang sumalungat sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano sa mga bagay na natatangi sa kanilang relihiyon. At nakakalungkot na makita natin sa panahon natin na mas nauuna pa ang ilang mga Muslim sa pagsunod sa kanila imbes na sundin nila ang patnubay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos sinabi niya, waqal, at sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri baraka. Muttafaqun alayh. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, magsuhur kayo o kumain kayo ng sahur dahil may baraka ang suhur. At ang hadith na ito ay muttafaqun alayh. At ano ang pagkakaiba ng as-suhur na may dhamma sa sin at ang as-sahur na may fatha sa sin? So kapag sasabihin natin as-suhur, ito ay ang gawain mismo. Ito ay ang pagkain ng isang tao sa sahar, ibig sabihin bago ang fajar. So suhur, ito yung action mismo ng ginagawa ng isang tao. Samantala ang as-sahur bil fatha na may fatha sa sin, ito ay ang bagay na ginagamit para sa as-suhur. So
dito ay ito ang pagkain na kinakain sa oras ng as-suhur. At katulad nito ay ang al-wudu at ang al-wadu. May dhamma at ang isa ay may fatha. So kapag sasabihin natin al-wudu, ito ay ang action mismo, ang pagsagawa ng al-wudu. At kung sasabihin natin al-wadu, ito ay ang bagay na ginagamit natin para sa wudu. Ibig sabihin ng tubig. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng baraka sa suhur? Dahil sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, fa inna fi sahuri baraka, na may baraka sa as-suhur. So sinabi ni Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, wal barakatu fi sahur tahsulu bi jihatin mutaaddida. So ang baraka sa suhur ay nakakamit sa iba't ibang paraan. So kabilang dito ay ang ittiba'us sunnah. Ang una ay ang pagsunod sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa mukhalafatu ahlil kitab. Ang pangalawa, ang pagsalungat sa mga al-kitab, ang ahlul kitab o ang Kristiyano at ang Hudyo. Ang ikatlo, wattaqawi bihi ala al-ibada, upang magkaroon ang isang tao ng lakas para sa ibada. Ang ikaapat, az-ziyadatu fin nashat, upang madagdagan ng kasipagan ng isang tao. Ang ikalima, wa mudafa'atu su'il khuluqi alladhi yuthiruhu al-jaw', ang pagpigil sa masamang ugali na dulot ng gutom. Ang ikaanim, ang at-tasabbubu bis-sadaqati 'ala man yas'alu idhak, ang pagkakataon na makapagbigay ng sadaka sa mga humihingi sa oras na iyon. At ang ikapito ay aw yajtami' ma'ahu 'ala al-akl. Ibig sabihin, magkaroon siya ng kasabay sa kanya na kakain ng as-suhur. At ang ikawalo, at-tasabbubu lidhikri wad-du'ai waqta madhinnatil ijaba, ang pagkakaroon ng oras para sa dhikr at dua sa panahong inaasahang tinatanggap ang mga panalangin, ang mga dua. At ang huli ay watadaruku niyyatis sawmi liman aghfalaha qabla an yanam. At ito ay ang pagkakataon na pagpapanibago ng niya, ng intention sa pag-aayuno para sa taong nakalimutan niya magkaroon ng intention bago siya matulog. So ito ang ilang mga bagay na binanggit ni Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala tungkol sa salitang fa inna fi sahuri baraka, dahil may baraka ang sahur. So ang tanong, ano ang hikma, ano ang dahilan o ano ang wisdom sa pag-utos na dapat tayo ay kumain ng as-sahur? At binanggit ito mismo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Amr ibn al-As sa Sahih Muslim, faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitab akluhu as-sahar, na ang kaibahan ng aming pag-aayuno, ibig sabihin tayo mga Muslim, ang kaibahan ng ating pag-aayuno at ang pag-aayuno ng mga ahlul kitab ay ang pagkain sa as-sahar. At ang as-sahar, ito ang maliit na oras bago dumating ang fajar. Kaya makikita natin dito na ang hikma, ang wisdom ay pareho lang para sa iftar at para sa as-suhur, ang pagsalungat sa mga Hudyo at Kristiyano. Dahil ang mga Hudyo at Kristiyano, hindi sila kumakain ng as-suhur. Hindi sila kumakain ng as-sahur. So isa rin sa mga sunnah, tulad na nabanggit natin, ay ang pagpapaliban ng as-suhur. At ginagawa ito malapit sa fajar, bago ito pumasok. Hindi tulad ng ginagawa ng iba mga tao, kung saan kumakain sila sa hating gabi, mga 12 o'clock, o pagkatapos ng Isha, pagkatapos ng Tarawih, at natutulog sila hanggang sa fajar. At may hadith tayo sa Sahih al-Bukhari kung saan tinanong si Anas bin Malik radiyallahu anhu kung gaano katagal
ang pagitan ng as-suhur ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba at ang sala. Gaano katagal ang pagitan ng as-suhur at ang as-sala? Sinabi niya, qadru 50 ayah. Kasing haba ng pagbabasa ng 50 ayah, ng 50 ayah. At sinabi ni Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sa Al-Fath, ibig sabihin Al-Fathul Bari, ang kanyang paliwanag sa Sahih Al-Bukhari, sinabi niya ay mutawassita, la tawila, wala qasira, wala sari'a, wala bati'a. Ibig sabihin, ang pagbabasa ng 50 na mga aya na ito ay tama-tama lang. Hindi mga mahahabang aya at hindi rin maiksi. Hindi rin mabilis at hindi rin mabagal. So ito ay patunay na kumakain sila ng as-suhur malapit sa fajar, bago dumating ang fajar. So ang tanong, ano ang pagkain na pwede natin kainin sa as-suhur bilang isang sunnah? Ano ang sunnah sa pagkain sa as-suhur? So sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu sa Sunan Abi Dawud, ni'mas sahur al-mu'min at-tamr. Ni'mas sahur al-mu'min at-tamr. Na napakagandang as-sahur para sa isang mananampalataya ang at-tamr, ibig sabihin ang dates. So ito ang sunnah. Kung gusto natin sundin ang sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inutusan tayo na kumain ng dates para sa as-sahur. At tungkol naman sa pag-iwas o pagtigil sa pagkain ng 15 minutes bago ang fajar o ang tinatawag nila na al-imsak, o makita natin sa calendar, 15 minutes bago dadating ang fajar, ito ay tinatawag nila na imsak, o ibig sabihin, pagdating ng oras na ito, hindi na pwede para kahit kanino na kumain o uminom. Ang bagay na ito sinabi ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala na ito ay bid'a at walang batayan sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ano na yun ang batayan natin? Ang batayan natin ay pinahihintulutan ang pagkain at pag-inom hanggang sa mismong pagpasok ng fajar. Hindi 15 minutes before fajar. So pwede tayo kumain o uminom hanggang dadating ang oras ng fajar. Pagkatapos sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya, idha aftara ahadukum falyuftir ala tamr. Kapag magbubukas kayo ng inyong pag-ayuno o kapag kakain kayo ng al-iftar, gawin niya ito sa pamamagitan ng pagkain ng tamar, ng dates. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْتِرْ عَلَى مَا. At kung wala siyang mahanap na tamar, sa pamamagitan ng tubig, فَإِنَّهُ طَهُورٌ. Dahil ito ay malinis. Rawahul khamsa. Kapag sasabihin natin rawahul khamsa o nagsalaysay ang 5, ang tinutukoy dito ay si Imam Ahmad sa kanyang musnad at ang 4 na sunan. Imam Abu Dawud sa kanyang sunan, Imam An-Nasai sa kanyang sunan, si Ibn Majah sa kanyang sunan, at si At-Tirmidhi sa kanyang Jami'. Kung sasabihin natin rawahul khamsa, ibig sabihin rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibn Majah. Ngunit ang hadith na ito, ang hadith ni Salman ibn Amir na nabanggit ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala dito ay da'if, ito ay mahina, tulad na sinabi ni Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ngunit ano ang hadith na sahih? Ano ang hadith na sahih? So sinabi ni Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala na ang malakas na hadith ay ang nagsalaysay na ito ay mula sa gawain ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi mula sa kanyang utos. Dahil sa hadith na ito, sinabi niya, kapag mag-iftar kayo, gawin niyo ito sa pamamagitan ng dates. So ito ay utos. Pero ang hadith na sahih ay ito ay mula sa gawain ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ito ay mula sa hadith ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli, fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, fa in lam takun hasawat min ma.
So sinabi niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nagbubukas siya ng kanyang pag-aayuno o kumakain siya ng iftar sa pamamagitan ng rutab. So ito yung malalambot na dates bago siya magsagawa ng sala, yani salatul maghrib. At kung walang rutab, sa pamamagitan ng tamar. So ang tamar ay ang tuyong dates, ang dried dates. At kung wala pa rin, umiinom siya ng ilang sip-sip mula sa tubig. At walang duda na ito ay salungat sa ginagawa ng karamihan ng mga tao sa panahon natin, kung saan pagdating ng adhan ng maghrib, kumakain sila ng maraming pagkain at iilang mga plato sa iftar hanggang sa aabot sa kalagayan kung saan mahihirapan sila magsujud ng maayos para sa sala. Pagkatapos sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري. So sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man hindi niya iniiwan ang kasinungalingang pananalita at ang pagsasagawa nito at ang kamangmangan, ay hindi nangangailangan ang Allah na iwanan niya ang kaniyang pagkain at ang kaniyang inumin. Ibig sabihin, ang layunin kung bakit tayo ay nag-aayuno ay hindi lamang upang tayo ay magutom o mauhaw. Bakos tulad na nabanggit natin, dati ang hangad at ang layunin kung bakit tayo ay nag-aayuno ay upang magkaroon ng takwa, ng takot sa Allah. At sa ibang hadith, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Ibig sabihin, may mga nag-aayuno kung saan wala silang napapala sa kanilang pag-aayuno maliban sa gutom. At may mga nagsasagawa ng qiyam, ibig sabihin tarawih o ang qiyamul layl, ang pagdarasal sa gabi, na wala silang napapala maliban sa pagpupuyat. At iniulat ang hadith na ito ni Abi Huraira sa Sunan An-Nasai at Ibn Majah, at sinabi ni Sheikh Al-Albani na ito ay sahih. At sa Musannaf ni Ibn Abi Shayba rahimahullah ta'ala, binanggit niya ang salaysay ni Jabir radiyallahu anhu. Sinabi niya, idha sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk 'ala al-kadhibi wal ma'athim wa da' adhal khadim wal yakun 'alayka waqarun wa sakinatun yawma siyamika wa la taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa. Sinabi niya radiyallahu anhu, kung ikaw ay nag-aayuno, hayaan mong mag-ayuno rin ang iyong pandinig, ang iyong paningin at ang iyong dila mula sa kasinungalingan at mga kasalanan. Iwanan mo ang pananakit sa iba at magkaroon ka ng dignidad at katahimikan sa araw ng iyong pag-aayuno. At huwag mong gawin magkapareho ang araw ng iyong pag-aayuno at ang araw ng iyong pag-fitar o ang araw kung saan hindi ka nag-ayuno. Ngunit ang athar na ito, athar ni Jabir radiyallahu anhu, ito ay munqati'. Ibig sabihin ito ay putol dahil si Sulaiman bin Musa rahimahullah ta'ala sa isnad, hindi siya nakarinig mula kay Jabir radiyallahu anhu. Gayunpaman, binanggit natin ito dahil tama ang kahulugan nito, at ang punto dito ay huwag natin gawin katulad ang araw kung saan nag-aayuno tayo sa buwan ng Ramadan, tulad ng mga araw kung saan hindi tayo nag-aayuno sa labas ng Ramadan. At kung nag-aayuno tayo sa pagpigil ng ating sarili mula sa pagkain at pag-inom, gayon din, hayaan nating mag-ayuno ang ating paningin mula sa pagtingin ng mga bagay na haram, at mag-ayuno ang ating pandinig mula sa pakikinig sa mga bagay na hindi dapat pakinggan, at mag-ayuno ang ating dila mula sa pagsasabi ng mga bagay na hindi dapat sabihin.
At huwag nating sayangin ang mga araw na ito sa paggawa ng mga kasalanan, sapagkat dahil dito ay nababawasan ang gantimpala ng isang tao. Pagkatapos sinabi niya, waqal, at sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuhu, muttafaqun alayh. Ang sino mang mamatay at may natitirang utang sa pag-ayuno, ay dapat mag-ayuno ang kanyang wali o ang tagapag-alaga para sa kanya. At ang hadith na ito ay muttafaqun alayh, ibig sabihin sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. Ibig sabihin, kapag may namatay at mayroon siyang mga araw na hindi siya nakapag-ayuno o may mga utang siya, hindi siya nag-ayuno sa buwan ng Ramadan ng mga ilang mga araw at hindi niya ito nabayaran at dumating sa kanya ang kamatayan sa kalagayan na yun. So sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na maaring bayaran ng kanyang wali. Kung sabi natin wali, tulad ng ama o ang asawa, o sinabi ng ibang mga ulama, papasok dito ang mga al-aqarib, ang mga kamag-anak. At kapag titignan natin ang hadith na ito, ang unang papasok sa isip ng isang tao ay ito ay wajib. Dahil inutusan tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mag-ayuno. Ngunit may ijma' ang mga ulama, nagkaisa ang mga ulama na ito ay mandub o ang utos na ito ay sunnah at hindi obligado. At sa ibang hadith sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Mas nararapat na bayaran ang utang ng Allah. Kung tayo ay may utang sa isang tao, hindi ba kailangan natin ito bayaran? Wajib sa atin na bayaran ito. Kaya kapag namatay ang isang tao na may utang sa pag-aayuno, mas may karapatan ng Allah na bayaran ang utang natin sa Kanya. Ngunit tulad ng nabanggit natin na ito ay sunnah at hindi wajib, kaya kapag hindi ito ginawa ng kaniyang kamag-anak, wala silang kasalanan. At ano ang makuha natin dito? Anong faida makuha natin dito? Sikapin natin na gawin natin ang mga ibadat habang may kakayahan pa tayo, habang buhay pa tayo. At huwag nating antayin na kapag tayo ay namatay, ay saka pa lang may mag-aayuno para sa atin o magsasagawa ng hajj para sa atin o magbibigay ng sadaka para sa atin, sapagkat malaki ang posibilidad na hindi ito gawin ng iba para sa atin. Kaya wag natin ipagpaliban ito at gawin natin ang anumang uri ng pagsamba na kaya natin gawin habang tayo ay may kakayahan pa. Pagkatapos sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, binanggit niya ang pag-ayuno na nawafil o ang mga voluntaryo, ibig sabihin ang mga pag-ayuno na hindi wajib, hindi obligado. So sinabi niya, wasu'ila an sawmi yawmi Arafah, at tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pag-aayuno sa araw ng Arafah, faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. At sinabi niya, ang pag-aayuno sa araw ng Arafah, binubura nito ang mga kasalanan ng nakaraang taon at ang darating na taon. Wasu'ila an sawmi Ashura, faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. At tinanong siya tungkol sa pag-aayuno sa Ashura. At sinabi niya na binubura nito ang mga kasalanan ng nakaraang taon. Wasu'ila an sawmi yawmil ithnain, faqala dhaka yawmun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi aw unzila alayya fihi. At tinanong siya tungkol sa pag-aayuno tuwing Lunes sa Monday. At sinabi niya, iyon ang araw na ako ay ipinanganak at ang araw na ako ay ipinadala bilang isang propeta o ang araw na ibinaba sa akin ang Quran. At ang hadith na ito ay nasa Sahih Muslim. Ano ang araw ng Arafah? Kailan ito? So ito ang ika-9 na araw ng Dhul Hijjah. Ang araw bago ang Eidul Adha. Ito ang araw kung saan tumitigil o tumatayo ang mga nagsasagawa ng Hajj sa lugar na tinatawag na Arafah sa Makkah. At nag-aayuno lamang sa araw na ito yung mga tao na hindi nagsasagawa ng Hajj. Yani kapag ikaw ay gumagawa ng Hajj,
So, hindi sila nag-aayuno sa araw na ito. Ngunit kung kabilang ka sa mga tao na hindi nagsasagawa ng Hajj, sunnah at mustahab na mag-ayuno ka para sa araw na ito. Dahil tulad ng binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, binubura nito ang mga kasalanan ng nakaraang taon at ang darating na taon. At ang Ashura naman, anong Ashura? Ito ay ang ikasampung araw ng Muharram. Ikasampung araw ng Muharram. At ito ang araw kung saan iniligtas ng Allah si Propeta Musa alaihi salam at ang Bani Israel mula kay Fir'aun. At ang mga Hudyo, sila ay nag-aayuno sa araw na ito bilang paggalang at pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, bilang paggalang kay Propeta Musa alaihi salam. Kaya nang nalaman ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Nahnu awla bi Musa minkum." Mas may karapatan kami kay Musa alaihi salam kaysa sa inyo, kayong mga Hudyo. Kaya inatasan niya ang mga tao na mag-ayuno sa araw na ito. At ang pag-aayuno sa araw ng Ashura, dati, ito ay wajib. Hindi mustahab. Ito ay wajib. Bago ipinag-utos ng Allah ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So tuwing dumadating ang araw ng Ashura, wajib sa Muslim na mag-ayuno sa araw na iyon. Ngunit noong ibinaba ang utos ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, binura ang hukom ng wujub, ng pagiging obligado ng pag-ayuno sa araw na yun, at nanatili ito bilang mustahab. At gayon din mustahab rin na mag-ayuno tayo sa ika-9 na araw ng Muharram, ibig sabihin ng araw before ng Ashura, bilang pagsalungat sa mga Hudyo, sapagkat ang mga Hudyo ay nag-aayuno lamang sa ikasampung araw. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith sa Sahih Muslim, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ. Sa susunod na taon, insyaallah, mag-ayuno tayo ng ika-9 na araw. Ngunit hindi na umabot ang susunod ng taon sapagkat pumanaw na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. At may isang hadith sa Musnad ni Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kung saan sinabi niya, "Sumu yawma Ashura wa khalifu fihi al-yahud, sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawma." Mag-ayuno kayo sa araw ng Ashura at salungatin ninyo ang magsalungat kayo sa mga Hudyo at mag-ayuno kayo ng isang araw bago nito o mag-ayuno kayo ng isang araw pagkatapos nito. So based sa hadith na ito, na mag-ayuno ng ikasampung araw ng Ashura, kasama dito bilang pagsalungat sa mga Hudyo ay kasama ang araw before dito ang ika-9 na araw, ang 9th day ng Muharram, o Muharram kasama ang ika-11th day ng Muharram dahil sa hadith na ito. Ngunit ang hadith na ito ay da'if, mahina, dahil sa isnad na ito ay may dalawang rawi, dalawang tagapagsalaysay. Ang una dito ay si Ibn Abi Layla na sinabi tungkol sa kanya sa Yi'ul Hifz, mahina ang kanyang memorya. At gayon din, ang ikalawang tao na sa isnad na ito ay si Dawud Ibn Ali. At sinabi ni Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, "Walaysa hadithuhu bihujjah." At ang kanyang hadith ay hindi maaring gawing katibayan. Kaya may dalawang tagapagsalaysay sa hadith na ito na hindi maaring tanggapin ang kanilang mga salaysay. Kaya ang hukom sa hadith na ito ay da'if at hindi natin ito maaring gamitin bilang dalil, bilang isang katibayan. Kaya ang pag-aayuno sa Ashura ay isa sa dalawa. Either mag-ayuno lamang tayo sa ikasampung araw sa araw ng Ashura dahil ginawa ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, o mag-ayuno tayo ng Ashura sa ikasampung araw kasama ang ika-9 na araw. Batay sa kaniyang sinabi na kung siya ay mabubuhay pa sa susunod na taon, ay mag-aayuno rin siya ng ika-9 na araw. Pagkatapos, binanggit niya ang pag-aayuno tuwing Lunes sa Monday. At sinabi niya na sa araw na iyon, siya ay ipinanganak. At siya ay ipinadala bilang propeta o ibinaba sa kanya ang Quran.
At may ikaapat na dahilan, at ito ay sa araw ng Lunes at Huwebes, Monday at Thursday, itinataas ng Allah ang mga gawain ng mga tao at nais ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na iangat ang kanyang mga gawain habang siya ay nag-aayuno. At ito ay batay sa hadith na iniulat ni At-Tirmidhi at Ibn Majah at sinabi ni Ibn al-Mulaqqin rahimahullah ta'ala ng hadith na ito ay sahih. Tu'radu al-a'malu 'ala Allah yawm al-ithnain wal khamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Inaangat at itinataas ang mga gawain sa Allah tuwing Lunes at Huwebes at nais ko na itaas ang aking mga gawain habang ako ay nag-aayuno. Ngayon, tungkol sa pagbubura ng mga kasalanan, dahil sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag aayuno kayo sa araw na ito, mabubura ang iyong kasalanan. Ang tanong dito, ang binubura ba nito ay ang maliliit na kasalanan lang o kasama rin dito ang mga malalaking kasalanan? So sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, at ito ay magandang paliwanag na binigay niya, itlaqul qawli bi annahu yukaffiru la yujibu an yukaffar al-kaba'ir bi ghairi tauba. At ang pagsabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na binubura nito ang mga kasalanan ay hindi nangangahulugan na binubura nito ang mga malalaking kasalanan nang walang tauba. Dahil sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahun idza ijtunibat al-kaba'ir. Ibig sabihin, ang Jum'a mula sa isang Biyernes hanggang sa susunod na Jum'a na Biyernes at mula sa isang Ramadan hanggang sa susunod na Ramadan, binubura niya ang mga kasalanan sa pagitan nito hanggang sa maiwasan ang mga malalaking kasalanan. At sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa ma'lumun anna salata hiya afdal min as-siyam. At alam natin na ang pagsagawa ng sala ay mas mainam pa kaysa sa pag-aayuno. Wa siyamu Ramadan a'zamu min siyami yawmi Arafah. At ang pag-aayuno sa Ramadan ay mas dakila at mas mainam kaysa sa pag-aayuno sa araw ng Arafah. ولا يكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم. At hindi nabubura ang mga kasalanan sa pagitan ng dalawang Jum'a at sa pagitan ng dalawang Ramadan na nabanggit sa hadith, maliban kung iniiwasan niya ang malalaking kasalanan gaya ng nilinaw ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعا يكفر الزنا والسرقة وشرب الخمر والميسر والسحر ونحوها فهذا لا يكون. انتهى كلامه. Kaya sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kaya paano maiisip ng isang tao na ang voluntaryong pag-aayuno ng isa o dalawang araw ay makakabura ng mga kasalanan tulad ng zina, ang pagnanakaw, ang pag-inom ng alak, ang pagsusugal, ang siher o ang black magic at ang mga katulad nito. So sabi niya, fahadha la yakun, at ito ay hindi maari. Intaha kalamo. Kaya makikita natin sa paliwanag ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na ang binubura ng pag-aayuno ng fasting sa Arafah at Ashura ay ang mga maliliit na kasalanan lamang. Samantala ang mga malalaking kasalanan ay nangangailangan ng tauba o taos pusong pagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. At walang pagdududa na pinapatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan basta magbalik loob ang isang tao. Tanong, binanggit sa hadith na ang pag-aayuno sa Arafah ay binubura ang kasalanan ng nakaraang taon. Ito ay wadih, ito ay klaro. At sinabi, binubura nito ang kasalanan ng darating na taon. At ang tanong ay, paano mabubura ang kasalanan ng susunod na taon kapag in the first place hindi pa naman niya ito nagawa, kapag hindi pa siya gumawa ng mga kasalanan na ito? Ang sagot, binanggit ng mga ulama na ang ibig sabihin nito ay gagabayan siya ng Allah. Gagabayan ng Allah ang taong iyon
upang hindi niya magawa ang mga kasalanan. O kapag ginawa niya ang mga kasalanan na ito, kung siya man ay nakagawa ng kasalanan, ay gagabayan siya ng Allah upang magsagawa ng tauba, upang magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sinabi niya, وَقَالْ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ Rawahu Muslim. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang mag-aayuno ng Ramadan, pagkatapos ay susundan niya ito ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal, ay parang nag-ayuno ng buong buhay. At ang hadith na ito ay iniulat ni Imam Muslim sa kanyang sahih. Ang tanong ay bakit inilarawan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang nag-aayuno ng 6 na araw pagkatapos ng Ramadan, kasama ang buwan ng Ramadan, ay tulad ng isang tao na nag-aayuno ng buong buhay? Ang sagot, dahil ang pag-aayuno sa Ramadan ay 30 araw, 30 days. At ang isang mabuting gawa, isang ibada, ay ginagantimpalaan ng 10. Equivalent ito ng 10 na gantimpala. Kaya kapag nag-ayuno ang isang tao sa Ramadan, parang nag-ayuno siya ng 300 araw, ng 300 days o 10 buwan. At kapag nag-ayuno naman ang isang tao ng 6 na araw sa Shawwal, ito ay katumbas ng 60 araw o 60 days o 2 buwan. Kaya makukumpleto nito ang 12 months o ang isang taon. At kapag ginagawa ito ng isang tao bawat taon, every year, nag-ayuno siya sa buwan ng Ramadan, pagkatapos sinusundan niya ito ng 6 mula sa Shawwal, para na siyang nag-ayuno ng buong buhay. At ito ay isang malaking biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa umma na ito, sapagkat maikli lang ang ating mga buhay. On average, nasa pagitan ng 60 at 70, tulad ng binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang mga mabubuting gawa na ginagawa natin sa umma na ito ay ginagantimpalaan ng 10 beses at maaari pang umabot hanggang sa 700 times o higit pa. Ang tanong, kinakailangan ba na sunod-sunod ang pag-ayuno ng 6 na araw? Ang sagot ay hindi. Hindi kinakailangan na sunod-sunod ang pag-ayuno ng 6 na araw. Kaya maaring putol-putol ang pag-ayuno. Mathalan, mag-ayuno siya sa 2 araw, pagkatapos sa 5 araw, pagkatapos sa 10 araw, ila akhirih. Basta nasa loob siya ng buwan ng Shawwal. Pagkatapos sinabi niya, waqala Abu Dharr, at sinabi ni Abu Dharr radiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min ash-shahri 3 ayyam. Inutusan kami ng sugo ng Allah na mag-ayuno ng 3 araw bawat buwan. 13 wa 14 wa 15. Ang ika-13 na araw, ang ika-14 na araw, at ang ika-15 na araw. At tulad na nabanggit natin, kapag sinasabi natin ang mga dates, ang tinutukoy natin dito ay ang Hijri calendar, hindi ang Gregorian calendar. At ang hadith na ito, tulad na nabanggit, ay rawahun Nasa'i wa Tirmidhi. So ang 3 araw na ito ay tinatawag sa Arabic na Ayyamul Bid. Ayyamul Bid o ang mga mapuputing araw. Ang mga mapuputing araw. Bakit ito tinawag na ganito? Dahil sa mga araw na ito, buo ang buwan at bilog ito. Buo at bilog ang buwan at maliwanag ang gabi. Kaya tinawag ito na Ayyamul Bid, mga araw na mga mapuputi. Kaya isa sa mga sunna ay ang pag-ayuno ng mga 3 araw na ito bawat buwan. Pagkatapos sinabi niya, وَنَهَا عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. At ipinagbawal niya ang pag-aayuno sa 2 araw, ang araw ng Fitr at ang araw ng An-Nahr, ang araw ng pagkatay o ang kilala natin as bilang Eidul Adha. Ibig sabihin, at ang hadith na yun ay muttafaqun alayh, nasa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. Ibig sabihin, hindi wajib
para sa atin, hindi mustahab, ngunit haram. Haram para sa atin na mag-ayuno sa dalawang araw na ito, sa Eidul Fitr at sa Eidul Adha. At ito ay ayon sa ijma' na kaisa ang mga ulama dito tulad na binanggit ni Al-Hafidh Ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala. At isinalaysay ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abu Ubaid, ang alipin ni Ibn Azhar, na nagsabi, Shahidtul Eida ma'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Nakasaksi ako ng Eid kasama si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Pagkatapos sinabi niya, faqal, hadhani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Ang dalawang araw na ito ay ipinagbawal ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang pag-aayuno sa mga ito. Yawmu fitrikum min siyamikum, ang araw ng pagputol ninyo sa inyong pag-aayuno, wal yawmul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum, at ang isa pang araw kung saan kayo ay kumakain mula sa inyong mga kinatay. At ang tinutukoy dito is ang Eidul Adha. Kaya malaman natin ang hikma kung bakit ipinagbawal ang pag-aayuno sa dalawang araw na ito. Sa Eidul Fitr, dahil ito ang araw ng pagputol ng obligadong pag-aayuno at paghihiwalay sa pagitan ng obligadong pag-aayuno at voluntaryong pag-aayuno, tulad ng sa sala. So pagkatapos ng sala, ng wajib, kailangan natin ng magsagawa ng dhikr bago tayo magsala ng sunnah, para kumbaga may gap tayo sa pagitan ng isang ibada na wajib at ang isang ibada na hindi wajib, hindi obligado. At sa Eidul Adha naman ay upang kumain ang mga tao mula sa kanilang mga kinatay. Dahil imagine natin na sa araw na ito, kinakatay ng mga tao ang mga kambing ila akhirihi. Pagkatapos, ang mga tao ay mag-aayuno at hindi nila makain mula sa kinatay nila. Kaya mula sa hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinagbawal niya ang pag-aayuno sa dalawang araw na ito. Kaya kung may mag-ayuno sa dalawang araw na ito, maging ito man ay bilang pagbayad ng kanyang utang sa Ramadan o bilang voluntaryo na pag-ayuno tulad ng 6 na araw ng Shawwal, hindi tinatanggap ang kanyang pag-aayuno. Ang kanyang pag-aayuno ay batil at hindi ito counted. So kailangan niya, masalan, kung nag-ayuno siya para makabayad ng kanyang pag-ayuno sa Ramadan, qada, kailangan niya mag-ayuno ulit sa ibang araw. Pagkatapos sinabi niya, waqal ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrullah wa dhikrun lillahi azza wa jal. Rawahu Muslim. Ang mga araw ng tashriq ay ang mga araw ng pagkain, pag-inom at pag-alala sa Allah. Ang hadith na ito ay nasa Sahih Muslim. At ano ang mga araw ng tashriq? Ito ay sinabi ng ibang mga ulama ay 3 araw pagkatapos ng Eidul Adha. Ibig sabihin sa ika-11th ng araw, ika-12 at ika-13 ng Dhul Hijjah. At sinabi naman ng ibang mga ulama, ito ay 2 araw lamang. Ang ika-11th ng Dhul Hijjah at ang ika-12, kasama na dito ang ika-10 araw ng Dhul Hijjah o ang Eidul Adha. So ala kullin, sa mga araw na ito, haram rin para sa isang tao na mag-ayuno sa mga araw na ito. At nakasundo ang 4 na madhab tungkol dito. At sinabi ni Ibn Umar radiyallahu anhuma sa Sahih al-Bukhari, lam yurakhas fi ayyami tashriqi an yusam illa liman lam yajid al-hadi. Hindi pinahihintulot ang pag-aayuno sa mga araw ng tashriq maliban lang sa mga hindi nakahanap ng hayop na may alay para sa pagkatay. At ang tinutukoy dito ay ang mga tao na nagsasagawa ng Hajj. Dahil may mga tao na sa Hajj, wajib sa kanila na makahanap ng hayop tulad ng kambing at magkatay sa mga araw na ito. Ngunit kung hindi sila nakahanap, kailangan sa kanila mag-ayuno. Pero sa mga tao na hindi nagsasagawa ng Hajj, tulad sa athar na ito ni Ibn Umar, na hindi ipinahintulot ang pag-ayuno sa mga araw ng at-tashriq. Dito na lang tayo maghinto at next week, bi'idhnillah, kukunin natin tungkol sa masala ng pag-aayuno sa araw ng Biyernes,
sa araw ng Friday. At most likely binillah ta'ala, matatapos natin ang klase na ito next week. Matatapos natin ang pagpaliwanag ng kitab na Manhaj as-Salikin ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala. At may iilang mga katanungan dito. Unang tanong mula sa Cotabato, may alipin pa ba sa panahon natin ngayon at paano may tuturing na alipin ng isang tao? So ang sagot dito ay nasagot na natin ito sa ating klase na mula sa 1948 ay na-abolish na ang slavery. So wala na tayong alipin sa panahon natin ngayon. At tungkol sa paano may tuturing na alipin ng isang tao, ay dati ang ginagawa nila ay binibenta nila ang mga alipin. So maaari pumunta ang isang tao sa palengke, tapos tignan niya kasi may mga tao, dahil may mga tao na binibenta nila ang mga alipin, so bibilhin niya ang alipin na ito. Ang alipin na ito ay magiging pagmamay-ari mo. So magtatrabaho siya para sa iyo at gagawin niya. At makaiba ito sa katulong na sa panahon natin tulad ng housemaid at iba pa. So hindi siya may tuturing na isang alipin. At ang ikalawang paraan kung paano makukuha ang mga alipin ay sa pamamagitan ng giyera. Kapag matalo ang isang grupo sa giyera sa isang lugar, so pinapasukan ito ng kabilang grupo kung sino ang nanalo at kinukuha nila ang lahat ng mga tao dito kasama nila. At ang iba doon ay kinukuha nila bilang kanilang alipin at ang iba naman ay binibenta nila ila akhiri. So may mga ahkam dito, may mga iba't ibang mga hatol na nabanggit ito sa mga kutubul fiqh, sa mga aklat ng fiqh. At inshallah kung magkaroon tayo ng ibang pagkakataon, tatalakayin natin ito bidnillah ta'ala. Ang ikalawang tanong dito mula sa Cotabato, sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So sabi niya, katanungan o clarification lamang, ano po ba ang tamang pag-iftar kapag po lumubog ang araw o kapag marinig ang adhan? So ang sagot dito ay malalaman natin dumating ang oras ng iftar kapag lumubog ang araw. At aslan, by default, ang tao na nagbibigay ng adhan, hindi siya pwede magbigay ng adhan para sa maghrib kung hindi pa lumubog ang araw. Kaya tinawag ito na maghrib sunset. Kapag titingnan natin ang disk ng sun, ang circle mismo, kapag totally nawala ang circle na yun, hindi na natin makita, lumubog siya completely, yun ang oras na papasok ang maghrib. Kinakailangan sa isang tao na nagbibigay ng adhan, malaman niya ang mga bagay na ito. So ang pagbibigay ng adhan ay hindi lang basta-basta. So may mga ahkam, ilang mga hatol, ilang mga fiqh na kailangan pag-aralan. Kailangan natin malaman ano ang mga palatandaan na pumasok ang fajar, ano ang mga palatandaan na pumasok ang zuhur, ang asar, anong palatandaan na pumasok ang maghrib, anong palatandaan na pumasok ang isha, ano ang gagawin ng isang muazzin kapag umuulan ng malakas. Kailangan baguhin ang adhan. Imbis na sabihin niya, hayya ala salah, hayya ala falah, sasabihin niya na, sallu fi buyutikum, magsala kayo sa inyong mga bahay. So may mga ahkam na kailangan pag-aralan ito ng muazzin. So in summary, ang sagot dito ay, ang oras ng iftar ay kapag lumubog ang araw. So kapag ikaw, sure ka 100% na lumubog ang araw at nakita mo, at hindi mo pa narinig ang adhan mula sa isang muazzin, so pwede ka na mag-iftar based dito. At tulad na nabanggit ko, ang muazzin naman ay kailangan turuan na hindi siya dapat magbigay ng adhan maliban na lang kapag papasok ang fajar o kapag papasok ang maghrib o kapag lumubog ang araw. May isang tanong dito, Allah alam, hindi ko alam, so try ko muna tanungin at sikapin natin na ito sagutin next week binillahi ta'ala. At tulad na nabanggit ko na next week ang huling klase natin dito. So kung may mga masail kayo, kung may mga katanungan tungkol sa pag-ayuno o sa mga bagay na hindi natin nabanggit, so pwede ninyo i-fill up itong Google form. At kung medyo marami ang mga katanungan, so pwede natin gawin the following week
para sa Q&A lang tungkol sa mga pag-aayuno, given na dapat na fill up ang Google form sa mga katanungan bidnillahi ta'ala. Hadha wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.